si Hannibal Talente. Kahit madaling araw pa lang, nagliwanag ang bahagi ng Javier Compound sa barangay Kupang Antipolo sa laki ng sunog na sumiklat sa lugar. Nabigyan na lang daw ang mga residente na makita ang nagangalit na apoy. Tulog po kasi ako noon, tapos pumasok yung anak ko sa loob ng bahay, kumukuha siya ng tubig. Sabi ko, ano nangyari? May sunog daw. Tumayo po kami ng mag-asawa. Pagtayo po namin, nakita namin itong kapitbahay namin, nasusunog na nga siya. Nahihirapan naman ang mga bubero na maabot ang ilang nasusunog na bahay. Medyo mahirap po talaga yung pagpasok natin dun sa pipes, lalo-lalo na dun sa kabilang part ng compound, medyo masikip yung daan. And then yung isa pong naging problem din po natin dito is yung mga sasakyan na nakapark sa tabi ng kalsada. Tumagal din ng nasa 1 oras bago naabot na ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection Antipolo, 7 na bahay ang naabot. 12 pamilya naman ang apektado. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Ayon sa ilang residente, nagmula raw ang sunog sa isang bahay na naputulan ng kuryente. Kung may kuryente po kami, pero sa hindi na lang po ang ginagamit niya. Pagtingin ko, sunog na yung bahay niya eh. Iniimbestigahan pa ng BFP kung yan nga ba ang mitsa ng apoy. Hindi na umarap sa media ang nakatira sa bahay na sinasabing pinagmula ng sunog. Nagkasunog din sa bahagi ng Kasiglahan Market sa Rodriguez, Rizal. Sa laki ng apoy, naabot na ang ibang kable ng kuryente. Tumagal ng halos kalahating oras bago naabot na ang sunog. Walang naiulat na nasawi, maliban sa isang aso at pusa. Natupok din ang maraming tindahan. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy at halaga ng pinsala nito. Nagising mula sa mahimbing na tulog ang ilang residente nang sumigla ang sunog sa Barangay 108, Zone 9 sa Tondo, Maynila pasado hating gabi kanina. Tumagal lang ng 16 na minuto ang sunog. Pero napinsala nito ang dalawang magkatabing bahay. Ang residente ng bahay na sasabing pinagmulan ng sunog na sugatan sa kamay. Binalikan niya kasi ang 10 taong gulang niyang apo na inakalan niyang naiwan. Bata si Sir, sabi ko, nasa loob eh. Siyempre, ayun ang pagkala ko nasa loob eh. Eh, wala pa rin umaakyat. Ngayon, inakyat ko ngayon. Tinanong ko yung kutso na inuhigaan niya, wala. Eh, kaya nga nasunog yung kamay ko. Ligtas naman na nakalikas ang apo ng residente. Napag-alamang gumagamit ng kandila sa bahay na pinagmulan umano ng sunog dahil wala silang kuryente. Pumayag naman ang mga kaanak na umarap sa media ang 10 taong gulang na bata. Ikinuwento niya kung paano nagsimula ang sunog. Nakita ko lang po na sumusunog. Atong bata kardala ng kandila, doon ko na lang nilagay sa speaker. Mausok, mainit. Lumaki na po, kaya napapa po ako. Inaalam pa ng BFP ang kabuuang halaga ng pinsala ng sunog at kung ano talaga ang mitsa nito. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talente, News 5. Nasa batang hindi bababa sa 200 million pesos